Ito ang luma kong sasakyan. Dinala ko siya kay Diming Junior para mapalitan ng bagong body. At grabe, kinain na talaga siya ng kalawang. Binili ko pala to mga kaama, mga kaina, second hand na, bali 10 years to sa akin. Pero ang registration nito, 2002. So nakuha ko to 2014, bali 10 years ko siyang ginamit. So sulit na rin naman. Ayan mga kaama, mga kaina, kinakain na siya ng kalawang at saka malapit ng mabali yung niya, yung hakbangan niya. Pagkatapos, yung loob na rin niya mga kaama, mga kaina, ang dami ng butas. 300,000 pa lang bili ko nito mga kaama, mga kaina, 10 years ago. Kaya sulit na din. Nakabili naman ako ng isa nung mas mahaba. Kaya naisipan kong ito naman ang asikasuhin ko. Mas maganda kasi to mga kaama, mga kaina, pag mga looban. Pag doon ako kumukuha ng paninda, mas madali siyang ipasok. At saka, lalo na pag yung mga masisikip na area. Kasi yung isa, 14 ang haba nun. Ito, 10 lang ang haba niya. Pero ipapagawa ko itong 11 feet. Kasi sabi ni kuya, yung gumagawa, pwede pa itong gawing 11 feet para humaba ng konti. Tapos, ito na yung katawan niya. Pagkatapos ng 2 buwan to ginawa mga kaama, mga kaina. Yan, napakaganda. Pinagawa ko na ring kagaya nung isa kong sasakyan yung likod niya. Parang yung pang van yung niya, yung lock niya. Yan, may cover na rin yung ilaw. Yan, bagong-bago po yung body niya. Tapos, yung luma pala mga kaama, mga kaina na body, pala yun, binawas dyan, 8,000. Kasi sayang din yun. Tapos, itong ulo mga kaama, mga kaina, gusto ko sana siyang ipa-repair, pero hindi na siya, konti na lang ang diferensya niya, pagpapalitan ko siya ng surplus. Kasi, ang dami niyang butas, kaya masyado na siyang mahal pag ipa-repair ko. Kaya, ang ginawa ko, dinala ko na lang siya sa mga nagbibenta rin ng surplus na cabin or yung ulo. Ayan po, dami na po niyang butas at saka sira-sira na talaga siya. Kasi sobrang tagal na rin niya at saka second-hand ko na rin siya nabili. Tsaka medyo ganyan na talaga ang itsura niya nung binili ko. Kaya talagang lasog-lasog na siya after 10 years. Kaya naisipan ko na lang, nabilhan na lang siya ng surplus. Eto mga kaama, mga kaina, yung body niya, nag-down muna ako dyan ng 165. Kasi, umabot ang bill ko ng 265. Kaya nag-down ako ng 165. Bali, balance yung 100, ibibigay ko yun pag nakuha ko na yung sasakyan. Kagaya ngayon. Pagkatapos, kaya umabot ng 265 yun kasi pinalagyan ko na rin siya ng mga stainless na yung parang railing sa may mga bintana. Tapos, yung niyan, yung pinakasahig niyan, stainless. Yan, stainless po yan. Para hindi kalawangin sa alamang. Tapos, yung 1/4 niyan, stainless din. Kasi para pag tumapon yung alamang dun sa may sahig, hindi mabubulok. Pati dyan sa gilid, hindi rin mabubulok. Kaya ginawa ko, yung sahig, stainless, at saka yung 1/4 na dingding, stainless din. Pero depende naman po yun sa inyo. Depende yan sa pangangailangan ninyo. Ayan, ang ganda din ng mga, stainless din po yung mga apakan. Pati sahig, pinagandahan ko na rin po yan. Kaya umabot siya ng 265. Yung body pa lang po yun hindi pa po kasama ang yung cabin niya or yung ulo niya. Pero napakaganda naman po ng pagkakagawa. Pero kung gusto niyo naman po ng mura-mura, depende naman po yun sa inyo, sa pipiliin ninyo. Ito, brand new po ito. Pinagawa kong body, hindi po ito ni-repair Tapos ayan po yung itsura niya. Ulo na lang ang kukunin namin. Pupunta kami niya ng Balagtas sa may paggawaan ng cabin or yung ulo para doon namin siya papalitan kasi walang available kay Diming na cabin or ulo ng
sasakyan na yan. Ayan po siya. Dito namin siya pinagawa. Ayan. Dito. Ngayon, susunduin na namin siya. Titingnan na namin kung ano na ang itsura ng ano. Isang linggo po ito. Kung yung body po, ginawa po yun ng 2 buwan. Itong ulo, 1 linggo po ito. Kasi yung wiring niya, ano pa nila, yung installation niya, medyo ano din, matagal. Yan po yung loob niya. Ano po ito ha? Surplus na cabin. Hindi po yan brand new. Surplus. Yan. Okay naman po siya. Maganda naman yung loob niya kahit na second hand na siya. Tapos, yung ang kuha ko po dyan, yan sa cabin na yan, na surplus, ay umabot po siya ng 145. Ngayon, dahil pinapakiusap ko nga yung namin, yung pinakaluma naming cabin or yung ulo naming luma, baka sakaling pwede nilang bilhin. Ayaw na nga nilang bilhin. Sabi ko baka pwedeng junk shop. Binawas doon 3,000. Kaya 145 yun. Yung cabin na surplus, 145. Binawas yung 3,000 na luma naming ulo. Bali, 142 na lang. Pagkatapos, po yun? Meron pa silang dinagdag na yung sa susian. Kasi yung susian na nung luma, hindi maayos. Bali, 3,500. Natawaran ko rin ng 3,000. Bali, 142. Tapos, idagdag natin yung 3,000 doon na inano nila doon sa susian. Bali, 145 din. Pagkatapos, after 2 days, tumawag po sila sa akin na yung kakabitan daw po ng cabin, kasi tinanggal na nila yung luma, bulok na po siya, hindi na kumapit yung yung bagong kinabit, ikakabit pa lang nila. Kailangan daw po i-repair daw po yung pinakakabitan. So, nag-add po kami, sabi nila 9,000 daw yung pag-repair nun. So, nag-add po kami ng 9,000. Kaya, ang namin, 145. Tapos, i-add natin yung 9,000. Umabot siya lahat-lahat ng 154. Yan, sa cabin pa lang po yun or sa ulo niya. Tapos, chinek po nila yung mabuti kung tama ba ang pagkaka-wiring, kung tama ba ang andar. May 2 po akong driver na kasama dyan. Tinitingnan nilang mabuti kung okay na ba sa kanila, yung mga clutch, yung gas, kung yung sa cambio. Ayan pa pala ang luma naming ulo. Yun po, mga kaama, mga kaina, medyo na talaga siya. Ayan, bulok-bulok na talaga siya. Kaya dapat na lang talaga, hindi na siya i-repair. Papalitan na talaga siya. Worth it din naman mga kaama, mga kaina. Kahit medyo may kamahalan siya, umabot siya ng 154, yung pinakaulo niya. Kasi maganda naman. At saka, parang maayos naman po silang gumawa. Kasi maayos na rin po naman ang dashboard. Maganda na rin. Kasi dati wala po yung maayos na dashboard. Ngayon maganda na. Kaya yan, tinitingnan nilang mabuti. Kung bago sila umalis, kung meron pa bang kulang, sinicheck po nilang mabuti yan. Yung 2 driver na yan. Kasi para kung may problema, at least kasama pa nilang kasama pa yun sa binayad natin. Kasi pag ilalabas na natin yan dyan, syempre, iba na namang usapan yun. Kaya ayan, ang ganda na ng itsura niya, mga kaama, mga kaina. Tapos, ang gagawin naman namin dyan, yung battery naman po, kasi yung battery niya, weak na rin yung isa. Kaya pinalitan namin yung isa, mga kaama, mga kaina. Ang bili namin doon is 5,300. Tapos, pati makina niyan, mga kaama, mga kaina, pinakondisyon ko na rin. Bali, ang ginastos ko doon sa pagpakondisyon ng makina niya, 15,000. Kasama na po ang labor doon. Tapos, marami naman siyang pinalitan din na pyesa. Kaya, worth it na rin yung 15,000. Ang ganda na ng tunog ng makina niya, mga kaama. Tiyak, mag-aakyat to sa akin ng maraming biyaya. Naisipan ko na rin to, mga kaama, mga kaina, ibenta noon nung nagkaroon ako ng isang sasakyan.
na 14 feet ang haba. Kaso lang parang nakukonsensya na ako sa kanya. Kasi matagal na itong nagsisilbi sa akin. Biruin mo yung dalawa kong sasakyan sa kanya nang galing. Pagkatapos ibebenta ko siya, kaya ang ginawa ko, pina-repair ko na lang. At saka mapapakinabangan ko to ng gusto dito sa loob ng Metro Maynila, mga kaama, mga kaina. Kasi pag ito, 10 feet, tapos pinagawa ko ng 11 feet, hindi siya ganun kahirap ipasok sa mga iskinita. Hindi katulad ng 14 feet. Bagay yun pag pangmalayuan. Pero pag dito, pang Maynila, ito talaga ang nababagay. Kaya tiyak na maraming biyayang iaakyat to sa ating tindahan. Ngayon, pinalagyan ko rin pala yan ng sticker, mga kaama, mga kaina, yung capacity niya at saka yung pangalan niya. Kasi may pangalan po lahat ng sasakyan ko. Kaya ito, ang pangalan niya Kabang, kaya pinalagyan ko yan sa harap. At saka yung capacity, hindi pwedeng kalimutan dahil hinuhuli ang driver pag wala yun. Bale, ang total, lahat-lahat, sa ano pa lang po ha, sa sasakyan lang yan ha. Hindi pa kasama yung mga pagkain, mga toll gates, mga gasolina. At yung gastos, paparoon at paparine. Alam nyo naman, medyo magastos din yun. Body, 265,000 plus yung pinakaulo niya or yung cabin niya, 154 lahat-lahat. Plus, yung kondisyon sa makina niya, pati labor, 15,000. Plus, isang battery kasi okay pa naman yung isa, 5,300. At saka yung sticker na 2,500. Bali, ang total po lahat-lahat sa pagkakagawa sa kanya ay 441,800. Yan po ang lahat-lahat ng ginastos ko sa kanya. Ayan po, ang ganda-ganda na po niya. So, ready na po yan para sa hanap buhay natin sa inaraw-araw. Malaki po ang maitutulong ni Kabang. Kabang po ang pangalan niya, ha? Sa aking pang-araw-araw. Salamat po sa panonood. Ingat po kayo.